Bakit? Kasi sa culture nila, sa Jewish culture, yung alipin, 6 na taon lang magtatrabaho sa'yo. 6 na taon. Pag ika-7 taon, palalayain mo na siya. Kasi Jubilee year yan eh. Ika-7 taon. Okay? So kasi in-explain ko kanina, kung yung lingkod o yung alipin, may anak at asawa, at bigay ng master niya, hindi niya pwedeng kunin yun. Kasi bigay ng master yun. Diba? Pag-aari ng master. So, paano niya makukuha yung asawa at anak niya? Mangangako siya dun sa master niya na, no? Panginoon, alipin mo na ako habang buhay. Okay? So, ang gagawin nila, ang culture nila, bubutasan siya ng tenga. Pag binutasan siya ng tenga, ibig sabihin niya yun, forever na alipin siya. Alam mo, kapatid, ano yun eh? Psychology ni Christ yun eh. Kasi mahal niya yung church, yung wife niya. Kapatid, he was pierced. Binutasan ng ating Panginoon. Para ano? Para makasama ka niya. Hello? Ganun ka kamahal ng Panginoon eh. Kaya kailangan ng pagdudulog sa krus, kinuha niya eh. Kapatid eh, pinako yung kanyang kamay, yung kanyang paa, binutasan siya rito para sa atin yun eh. Kasi mahal na mahal tayo yung Panginoon. Yun ito, kapatid. Amen. Palatawa natin ang Panginoon. Glory to God! Next, yung son. Kung yung servant, temporary lang, ang son has a permanent relationship. No? Permanent yung relationship niya and eternal, panghabang buhay. Kapatid, kung nag-stay yan kay Lord, kung sila mo, Lord, tinatanggap kita. Naging anak ka na ng Lord at wala nang gawin. Hello? The moment you become, actually, before the foundation of the world, alam na lang dun sa anak ka niya eh. Hello? Amen? Kaya ka walang bawilan na yun eh. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Eh, Pastor, paano pag ako lumayo? Sige, magpakalayo ka na. Yung kaya mo, sige, magpakalayo ka. Pero tandaan mo, kapatid, kahit anong layo mo, hindi ka makakalis sa pag-ibig ng Diyos. At hindi magbabago yung relasyon mo sa Kanya. Anak ka pa rin. Hello? Amen? At dahil anak ka ng Diyos, kapatid, tingnan mo, babalik ka rin sa tatay mo. Kasi anak ka rin. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Glory to God! So, gusto ko i-share sa inyo, yung sa prodigal son. Alam niyo ba yung sa prodigal son? Yung yung parable ni Lord, yung bunsong kapatid, kinuha yung manas, lumayan. Pero ang tutulungan natin, yung isang kapatid, yung panganay, yung kuya. May tinatawag kasi ako nakita ko yung elder brother's mindset. Makita natin ito sa Luke chapter 15, verse 25, and so on. Okay. So, tingnan natin So, kung may Bible kayo, mas maganda eh. Para makikita nyo eh. Sabi dito, now, the older son was in the field. May nagkatrabaho yung panganay. And when he came near the house, sabi dito, may sounds of music. Nagulat siya eh. Pag uwi ka, may kantahan sa bahay. Meron pang sayawan, sabi dito. Okay? So, nagtanong siya, sabi dito, and he said, yung servant, sabi niya, bakit meron sa bahay? Sabi ng servant, yung kapatid mo, bumalik na. Sabi niya, bumalik na? Sabi niya, he said, nagalit siya eh. Sabi niya, grabe naman yan. Eh, kinuha niya na yung mana niya, binaldas niya, bumalik, pinaghanda pa. So, nagalit yung elder brother. So, sabi dito, verse 28, that he was angry and would not go in. And his father came out. Lumabas yung ama. And made the request, pumasok ka dito. Pero ito sabi ng elder brother. Makita natin yung mindset niya. Sabi niya, but he made an answer and said to his father. Sabi niya, number 1, see, all these years I have been your servant. Sabi niya, tatay, maraming taon naglilingkod mo ako. Kapatid, ano ba siya mga kapatid? Ano ba siya? Anak o lingkod? Di ba anak? Di ba? Pero yung mindset niya, sabi niya, naging servant mo ako. So, tingnan natin yung mga kapatid ano yung mindset niya. Anak siya eh. Pero ang mindset niya, servant. Kaya ganito yung sabi niya, and doing your orders, lahat ng pinag-uutos mo, ginagawa ko. Lahat ng gusto mong gawin, ginagawa ko, sabi niya. Then sabi niya ito, and you never gave me even a young goat. Sabi niya, hindi mo lang ako pagpatay kahit maliit na kambing.
Nakita mo yung mindset niya? Ang tingin niya sa tatay niya, maliit lang pwede niyang hingin. Bakit? Kasi feeling niya kailangan pagtrabahuin ko yung mga blessing ko. Which is wrong, mga kapatid. Pag anak ka, mga kapatid, kumuha ka. Hello? Di ba? Kasi anak ka eh. O for example, dito, kunyari, ako tatay, mga kapatid. Meron akong plantasyon ng mga ubas. Mga kapatid, yung anak ko ba kailangan pang bumili sa akin tayo, pabili naman ako ng 5 pirasong ubas. Ganun ba yun? Hindi. Ang sabihin mo, sige na, kumain ka. Atin yun eh. Kapatid, may question ako sa inyo. Kailan kayo huling humingi doon? Kailan kayo humingi doon? Hindi siya nag-isip tayo, bakit wala ako nito? Bakit wala ako nito? Tanong, humingi ka ba? May question ako, mga kapatid. Sino dito gusto, mga kapatid? Ito, mga kapatid, seryosong tanong to, mga kapatid. Gusto kong makita yung puso. Sino dito gusto magkaroon ng magandang bahay? Sige po, taas ang kamay. Magandang bahay, ah. Question. Ito question. Hinahin niyo ba ito? Hindi, di ba? Bakit? Kasi meron tayong mindset na nakatingin sa sarili mo eh. Hindi ko kaya eh. Kasi tawag ng mister ko, ganito lang. Mga kapatid, doon mo tingnan yun. Tingnan mo ang Diyos, si tatay ko siya eh. Hello? Ang tatay natin mayaman, mga kapatid. Siya ang may-ari ng langit at lupa eh. Eh actually, yung lupa nito, ang liit lang nito, kumpara sa ginawa niya, ang lawak-lawak. Hindi niya kaya ibigay yung mga hinihiling. Sabi ng Bible sa James, kaya hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo hihingi. Ano sabi ni Lord Jesus Christ? Ano man ang hiningi niyo sa pangalan ko, ibibigay niya. Mga kapatid, ngayon pa lang, simulan niyo ng hiningi. Yes. Makita niyo kung paano ibibigay. Hinihingi niyo ba, mga kapatid, may improve yung kalsada ng lugar natin? Hindi niyo. Ibibigay ng Diyos eh. Nagpipray ba kayo na magkaroon kayo ng sariling basketball court na covered, may ilaw? Hingin nyo! Ibibigay niya. Hello? First lang, mga kapatid. Sino ito humingi na sa Diyos, Lord? Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Taas nga ang kamay. Kapatid, humingi ka na, ibibigay ng Diyos. Ang reason, di ba't wala pa ngayon? Kasi hindi ka humingi. Tama ba, mga kapatid? Alam mo, gusto ko mabago yung mindset natin, mga kapatid. Tandaan mo, mga kapatid, hindi plano ng Diyos maging mahirap ka. Never. Ang kahirapan, sumpa ng kasalanan yan eh. Ang plano ng Diyos, ayaw niya na mahirap. Kasi Diyos natin mayaman eh. Hello? 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 Tama? Kaya nga, ngayon magkaroon kayo ng bagong mindset. Tingnan niyo ang Diyos na mabuti. Tingnan niyo ang tatay natin sa langit na mabuti. Yung tatay natin sa langit, mayaman. At kaya ibigay sa'yo yung mga pangailangan. Isang pastor nagkwento siya. Sabi niya, pagdating natin sa langit, may mga luluha. Sabi ng iba, kaya daw luluha kasi wala daw yung mga mag-anak niya. Sabi ng isang napakinggan ko, yung iba luluha sa langit. Kasi bakit? Pagdating niya sa langit, nakita niya ang Diyos, napakayaman pala. Nakita niya ang Diyos, napakabuti pala. Kaya lang, nabubuhay pag sa lupa, ang naiisip ng tingin niya sa Diyos. Kaya yung mga blessing na para sana sa kanya dito sa lupa, hindi niya nakuha. Kaya naghinayang siya, takbo! Meron pala akong Range Rover, hindi ko nahigit. Takbo! Meron pala akong 4-story houses, nakakanda ang Diyos, hindi ko nahigit. Hello? Kaya mga kapatid, bilang anak, hindi ka. Tingnan natin. Para pa natin ang pag-movement. Mabuti pa ang Diyos, mga kapatid. So, tingnan natin ulit. Sabi niya, hindi mo lang bigyan kahit maliit na kambit. Imagine, yun lang hinihingi niya. Okay, anong sagot sa maganda, mga kapatid? Yung sagot ng tatay. Ang gusto kong sabi niya ng tatay dito. Ayun. Sabi niya rito, no? And he said to his father, so verse 30-31. Sabi niya, son. Okay. Imagine, no? Yung mindset ng older brother, servant. Pero sabi ng father, chinek siya ulit. Son. Ibinigay sa kanya ulit yung kanyang posisyon. Hindi ka rin God. Anak kita. Okay. Ano pa makita namin doon? Kahit in the midst of our doubts,